Nakita mo na ba yung bagay na biglang kumakagat sa pinakaloob ng puso mo? Para kay Aara, isang batang waitress, yun ay isang singsing, isang asul na sapphire, na para bang hawak ang alaala ng nawawalang langit. Nang makita niya ito sa daliri ng nobyo ni Julian Thorne, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa syudad, ginawa niya ang hindi inaasahan. Sa gitna ng punong-punong at tahimik na restaurant, nilapitan niya ang mesa nila at sinabi ang siyam na salitang yumanig sa gabi. Pag-aari noon ng nanay ko ang singsing na yan. Ang sumunod ay hindi lang basta reaksyon, isang pagsabog na nagbunyag ng lihim na matagal nang nakatago, na nag-iwan sa lahat, lalo na sa bilyonaryong iyon na tuluyang walang masabi. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan ang puso ng Aurelia. Isang ritmo na kilala ni Caldwell ng husto. Tunog na nagpapakalma, pero parang niloloko rin siya. Mula sa kanyang pwesto sa service bar, kitang-kita niya ang buong dining room, isang marangyang entablado kung saan nagtatanghal ang mga elite ng New York ng kanilang gabi-gabing ritual ng yaman at kapangyarihan. Malumanay na gininto ang liwanag ang pumapalibot. Mga lamesang tinakpan ng mabigat na puting tela na kumikinang sa mga diamond bracelet at makinang natakip ng pilak na mga kahon. Tuwing gabi, dumaraan siya sa mundong ito na parang multo, isang dinakikitang bahagi ng makinang marangyang buhay na ipinanganak siya pero hindi na niya kinabibilangan. 10 taon lang ang nakalipas, hindi siya naglilingkod ng champagne, siya mismo ang umiinom nito sa bahay ng pamilya nila sa Greenwich. Ang mga Caldwell ay pangalang binabanggit ng may respeto katulad ng Rockefeller o Carnegie. Ang yaman nila ay mula sa pagpapadala ng mga kalakal at matibay na reputasyon. Ang kanyang ama, si Robert. Si Caldwell ay isang lalaki na naniniwala na ang isang pagyuko ng kamay ay mas matibay kaysa kahit anong kontrata. Ang kanyang ina, si Sarafina, ay isang babae na may tahimik na ganda at ang kanyang pinakamamahal na alahas ay isang singsing na may safiro. Isang espesyal na gawa mula sa isang alahero sa Paris na may sentrong perpektong 20 karat na asul na safiro na tinawag nilang Star of Sarafina. Hindi lang ito basta alahas, ito ay bahagi ng kaluluwa ng kanilang pamilya, patunay ng mga henerasyon ng pag-ibig at tagumpay. Tapos, nagiba ang lahat. Isang mapang-aping pagkuha, sunod-sunod na pagtataksil. Nagkunwaring negosyo lang, pero gumuho ang imperyo ng Caldwell. Hindi kinaya ng prinsipyo ng kanyang ama sa pakikipagkamay ang mga mandaragit na pating ng makabagong pananalapi na wala lahat sa kanila. Ang lupa, ang koleksyon ng sining, ang kanilang dangal. Ang kanyang ama nawasak dahil sa pagtataksil ay nagkaroon ng malubhang stroke. Naging anino na lang ng dati at nakulong sa isang maliit na pasilidad medikal sa probinsya na halos hindi naabot ng maliit na sweldo ni Arara. Ang kanyang ina, si Sarafina, ay namatay dahil sa wasak na puso 2 taon pagkatapos noon. Ang kanyang mga huling araw ay ginugol sa maliit na apartment na maamoy ang lutong galing sa iba. Isa sa mga huling na ibentang bagay ni Sarafina ay ang singsing na naipasa sa isang desperadong pribadong bentahan para pambayad sa mga unang gastusin sa ospital. 12 taong gulang si Ara noon, pero hindi niya makalimutan ang larawan ng nanginginig na mga kamay ng kanyang ina nung hinubad nito ang singsing ng huli. Ngayon na 26 na siya, estudyante si Elara ng art history sa araw at waitress naman sa gabi. Ang mapait na irony, pinag-aaralan niya sa libro ang mga obra maestra ng mundo, tapos nagsiserve siya ng mga mamahaling pagkain sa mga taong nagmamay-ari nito. Siya ang tagapag-alaga ng mga walang lamang plato at mga basong pinupuno muli. Ang kanyang sariling kasaysayan ay itinago na parang isang ipinagbabawal na exhibit. Iba ang gabi na ito. Ngayong gabi, ang mesa sepe ay okupado ng mismong arkitekto ng modernong mundo, si Julian Thorne. Sa edad na 34, si Thorne ay isang higante sa teknolohiya at pananalapi.
Isang taong kayang baguhin ang galaw ng pandaigdigang merkado. Ang kanyang kumpanya, OmniOrb, ay sangkot sa lahat, mula satellite technology hanggang biotech. Kilala siya bilang walang awang tao, sobrang gwapo, at palaging may mga sumusunod sa kanya. May aura ng kapangyarihang hindi basta-basta matitinag. Kasama niya ang fiancé niya, si Beatrice Vanderbilt. Siya yung tipong babaeng swak na swak sa imahe ng kasama ni Julian Thorne. Perpektong ganda pero may pagka-bored at dismissive, anak ng isang tao na hindi kailanman nakaranas ng kakulangan. Ang kanyang angkan ay kasing perpekto ng suot niyang couture na damit. Vanderbilt siya, isang pangalang may bigat pa rin mula sa Gilded Age na parang royalty. Ang manager ni Ara, isang palaging stressed na lalaki na si Mr. de Dubois, ay malinaw ang sinabi. Ang Table 7 ay dapat perpektong Caldwell. Mr. si Thorne ay matindi ang pihikan. Huwag kang magsalita kung hindi ka pinag-uusapan. Huwag tumitig ng matagal, maging mabilis at parang di nakikita. Tumango si AR, mukha niyang walang emosyon, parang profesional lang. Nakatrabaho na niya ang mga mayabang na bilyonaryo noon. Pare-pareho lang sila, parang nilalampasan ka, hindi tinitingnan. Lumapit siya sa mesa, dala ang bote ng Chateau Margaux, galaw niya ay maayos at sanay. Ginoong Thorne, binibining Vanderbilt. Bulong niya. Mababa at may respeto ang tono. Hindi man lang tumingin si Julian Thorne mula sa kinuha ni Beatrice ang baso ng alak niya habang si Aara naman ay nakatingin lang sa kanya ng bahagya. Pero nang naabot ni Beatrice ang baso niya at naitulak ang liwanag mula sa chandelier sa kanyang mga daliri, tumigil ang mundo ni Aara. Nandoon iyon. Hindi ito basta ring na parang kapareho lang. Hindi ito replika. Ito ang singsing, ang bituin ni Sarafina. Ang kakaibang bituin na hugis halo ng mga diamante na nakapalibot sa napakalalim na asul na sapphire ay hindi mapagkakamali. Ang masalimuot na platinum na disenyo sa bandang tila mga magkakabitan na baging ay eksaktong tulad ng naaalala niya. Biglang sumalubong sa kanya ang matinding pagkahilo at pagsusuka. Unti-unting humina ang ingay ng restaurant hanggang naging malabong dagundong na lang. Sa isip niya, isinanyos pa siya, pinapanood ang mukha ng nanay niya na nawawalan ng lakas habang inilalagay ang singsing sa velvet na kahon at dinala palayo ng tuluyan. Nanginig ang kamay niya at isang patak ng pulang alak ang tumalsik sa puting tablecloth. Ingat ka! Pabigla-biglang sabi ni Beatrice, parang bumiyak ang yelo sa tinig niya. Hinila niya agad ang kamay niya palayo na para bang nakakahawa si Arara. Sa wakas, tumingala si Julian Thorne, malamig ang mga matang kulay abo niya na parang bagyong taglamig ang titig. Kay Ara. Hindi pa sila galit, hindi pa. Naiinis lang sila, parang inis sa langaw na nag-ugoy-ugoy. May problema ba? Tanong niya, mababa at may halong banta ang tinig. Pabilog ang puso ni Elara sa dibdib niya. Ang babala ni Ginoong Dubois ay sumigaw sa kanyang ulo, maging invisible. Huwag magsalita. Nakasalalay sa kanyang katahimikan ang trabaho niya, ang pag-aalaga sa ama niya. Pero nung nakita niya yung singsing sa kamay ng babaeng suot nito, parang palamuti lang, parang tropeyo lang, habang ang sariling ama niya ay naghihirap sa isang sterile na kwarto, nasira siya. May isang bagay sa loob niya, yung pagmamalaki na minana niya sa mga magulang niya. Yung pagmamalaking itinago niya sa ilalim ng maraming taon nang hirap biglang sumabog. Nilunok niya ng malalim. Nakatingin siya sa singsing. Tumunog ang dugo sa tenga niya, pero nahanap niya ang boses niya na nanginginig pero malinaw. Pumutol sa tahimik na paligid ng Aurelia. Pasensya na, simula niya habang itinaas ang mga mata para harapin ang matatag na titig ni Julian. Singsing lang kasi yon. Huminga siya ng malalim. Yun na yung punto na walang balik. Minsan pag-aari ng nanay ko yung singsing na ito. Umabot yung siyam na salita sa hangin. Hangin, banayad at mapanira, parang sinulid ng gagamba. Sandali lang ay naririnig lang ang mga tunog sa paligid ng restauran, malayong tawa, at ang mahinang kaluskos ng tinidor. Tapos biglang lumawak ang katahimikan mula sa mesa 7, tinaboy ang lahat ng ibang ingay.
Ang mga kainan sa malapit na mesa, naramdaman ang biglaang pagbabago ng atmosfera, kaya nagsimulang mang-agaw ng tingin. Si Beatrix Vanderbilt ang unang nag-react. Napangiti siya ng bahagya, parang hindi makapaniwala at parang nangasar. "Excuse me, anong sabi mo?" Itinaas niya ang kamay. Hawak niya ang kamay niya, ipinapakita ang napakagandang asul na sapphire. "To? Akala mo nanay mo ang may-ari nito?" Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, tumigil ang tingin niya sa simpleng itim na uniforme, isang tahimik at malupit na pagwawalang bahala sa buong pagkatao ni Ara. "Mahal, ito ang pamanang alahas ng pamilya Thorne. Nasa pamilya ni Julian ito ng maraming henerasyon. Sobrang duda akong nahawakan to ng nanay ng isang waitress. Ang salitang waitress ay puno ng galit na ginawa para paliitin si Ara, para ibalik siya sa kanyang invisible na kahon. Pero hindi sumuko si Ara. Hindi siya umatras. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Julian Thorne, na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Ang mukha niya ay parang maskara ng malamig na galit. Nakatigang mabuti ang kanyang panga, may umuugong na kalamnan malapit sa kanyang tinik. Hindi na siya pinagmamasdan ng inis, kundi may matinding titig na mas nakakatakot pa. Tinatawag itong Star of Sarafina, sabi ni Arara. Lumalakas ang kanyang boses. Galing ang sapphire sa rehiyon ng Kashmir, kilala sa malasutlang asul na kulay. Ang pagkakagawa ay custom-made noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa Paris. Sa loob naman nito, sa singsing, may maliit, halos hindi makita na ukit. Nakasulat dito, Amor Fati, pagmamahal sa sariling kapalaran. Paboritong pilosopiya ng kanyang ama na inukit bilang regalo sa kanyang ina. Napangiti si Beatrix ng perpekto, pero biglang nawala ang ngiti niya. Instingtibo niyang tiningnan ang loob ng singsing sa kanyang daliri. Biglang hinawakan ni Julian ang kanyang pulso nang may lakas na ikinagulat siya. Hindi ito banayad na hawak. "Sapat na yan," sabi niya. Mababang tinig na parang unggol. Pero ang mga mata niya, nakakatingin pa rin kay Ara. Hinahanap nila, iniimbestigahan, hindi para sa katotohanan, kundi para sa angle, sa panlilin lang. "Ano ba to? Parang pangingikil ba? Inalam mo ba ako? Yung fiancé ko? Ano ba ang gusto mo? Pera?" Ang paratang na, yan parang suntok sa tiyan. Napuno ng luha ang mga mata ni Lara, pero pinipigilan niyang bumagsak. "Wala akong hinihingi," sabi niya, nanginginig ang boses sa tinatagong galit at sakit. "Nakita ko lang kasi yon. Hindi ko pwedeng hindi magsalita. Yung singsing na, yun ang buong mundo ng nanay ko. Yun ang huling alaala ng pamilya namin na naibenta nung nawala na lahat kami." Hindi mapagkakailang ramdam ang hilaw at hindi pinlano na sakit sa kanyang boses. Naging sanhi ito ng kakaibang pagkabalisa sa mga kalapit na mesa. Ngayon, lantad na silang pinagmamasdan ng mga tao. Papalapit si Ginoong Dubois, maputla ang mukha sa takot. "Ayos lang ba kayo?" tanong ni Ginoong Thorne, halos bulong ang boses. Hindi siya pinansin ni Julian. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng pulso ni Beatrix at yumuko, nilapat ang mga siko sa mesa. Nakatuon na ang mandaragit sa kanyang biktima. "Ang pamilya mo," sabi ni Julian, ang boses ay mapanlinlang na banayad. "At anong pamilya nga ba?" "Sino yon?" "The Caldwells," sagot ni Elara habang itinaas ang baba. "Si Robert Caldwell ang tatay ko." Nang marinig ni Julian Thorne ang pangalang yon, may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi lang basta pagkilala, kundi parang may mas malalim na bagay. Isang aninong dumaan sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. Sandali lang yon, tapos nawala. Pero si Beatrix, natawa lang ulit. "Caldwell ng Caldwell Shipping? Naalala ko yan. Nabangkarote sila ilang taon na ang nakalipas. Isang malaking bagsak, waving na parang di interesado. So, isa ka palang bumagsak. Prinsesa, ang trahedya naman, hindi ibig sabihin nun na pwede mong angkinin yung engagement ring ko. Nakakaawa tong kwento mo. Beatrice, tumahimik ka." Utos ni Julian na sobrang tindi ng tono na napaurong siya. Hindi niya tinanggal ang tingin kay Elara. Ang hangin sa paligid ng mesa ay puno ng tensyon,
Parang may hindi nasabi na kasaysayan at paparating na alitan. Parang humihinga ng mahina ang buong restaurant. Ito na yung sandali, yung reaksyon na magbabago ng lahat. Inasahan ni Ara na tatawagin niya ang security. Inasahan niyang ipapaalis siya, tawanan siya, sirain siya. Wala siyang ginawa sa mga yon. Dahan-dahan, may intensyon si Julian Thorne na inalis ang isang itim na credit card, yung sikat na Centurion card na gawa sa anodized titanium mula sa kanyang pitaka. Inilagay niya ito sa mesa. Tumingin siya kay Lara at ang mukha niya ay walang kahit anong emosyon, malamig at nakakatakot na blanko. Nang magsalita siya, hindi ito malakas. Mahina lang, halos bulong, pero ramdam sa tahimik na kainan parang kulog na tumama. May 60 segundo ka, sabi niya. Nagsimula siya, nakatitig ng matindi sa kanya. Pupunta ka sa manager mo, sasabihin mo sa kanya na nag-resign ka, kukunin mo mga gamit mo at lalabas ka ng pintong yan. Kung nandito ka pa rin sa loob ng 61 segundo, hindi lang kita papayagang magtrabaho pa sa lungsod na to. Tatawagan ko mismo ang legal team ko para magsampa ng kaso laban sa'yo dahil sa panliligalig at pagtatangkang panlilinlang. Sobrang laki ng kaso na dito mabuburyal ang pamilya mo sa utang, hindi pa makakabayad sa kanilang pangangalaga. Hindi siya kumurap, hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi siya naggestura ng malikot. Sabi niya lang ang pangungusap na parang surgeon na malamig na nag-aabiso ng malubhang sakit. Nakakabigla ang tindi ng sinadyang kalupitan niya. Hindi ito galit na pagsabog, kundi malamig at sistematikong pagkawasak ng buhay niya. Mukhang malapit nang mahimatay si Ginoong Dubois. Ngumiti si Beatrice na may tagumpay at katuwiran sa mukha. Nakatitig ang ibang mga tao, nakabuka ang bibig, walang masabi. Naiwan niyang walang salita ang lahat. Pakiramdam ni Ara, parang nawalan siya ng tiwala sa mundo. Sa kanya, naagaw ang hangin sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan ang kapangyarihang to. Ang kapangyarihang burahin ang isang tao gamit lang ang ilang bulong na salita. Naubos ang laban niya, napalitan ng malamig at nanlilisik na takot. Mabilis siyang tumango, umikot at umalis sa mesa. Nanghihina ang mga binti niya. Hindi siya lumingon, hindi niya kaya. Sa likod niya, ramdam niya ang bigat ng tingin ng lahat sa silid. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang malamig at panalong titig ni Julian Thorne. Sinabi niya sa kanya ang totoo, isang katotohanang nakaukit sa kanyang kaluluwa. At ang reaksyon niya, hindi pagtatanong, kundi ang pagsira nito. Nang tumulak siya sa pinto ng kusina, ang tunog ng pagkabasag ng puso niya ang mas malakas kaysa sa katahimikang iniwan niya. Ang paglakad papunta sa locker room ng mga empleyado ay isang malabong halo ng kahihiyan at hindi makapaniwala. Ang ingay sa kusina, ang kalat ng mga kawali, ang hising ng grill, ang sigawan ng mga chef ay parang ibang mundo kumpara sa nagyeyelong katahimikan sa dining room. Si Ara, nanginginig ng sobra ang mga kamay niya na halos di na niya mabuksan ang mga botones ng uniforme niya. Tinanggal niya ito at itinapon sa ilalim ng locker niya na parabang kontaminado. Nahanap siya ni Ginoong Dubois doon, nakasandal sa malamig na bakal, at ang suot niyang pangkalye ay kakaiba ang pakiramdam sa balat niya. Mukha siyang nasasaktan si Ginoong Dubois, nawawala ang dati niyang yabang. Lara, pasensya na talaga, natigatig niyang sabi. Alam mo naman, wala akong magawa. Isa siya sa pinakamahalagang kliyente namin. Ibibigay ng may-ari ang ulo ko. Alam ko, Ginoong Dubois, bulong niya sa mahinang tinig. Alam ko. Hindi mo kasalanan. Anong iniisip mo? Tanong niya, parang interesado lang, hindi nagtatanong ng may sisi. Sabi niya sa kanya. Iniisip ko si nanay, sagot niya, hinihila ang medyo luma niyang jacket. Yan lang, lumabas siya sa likod na pasukan ng Aurelia, amoy basura, at tira-tirang pagkain na halong gourmet na pumuno sa mainit na hangin ng gabi. Yung buhay na pinaghirapan niyang buuin. Yung trabaho na pambayad sa pag-aalaga sa tatay niya. Yung pakiramdam ng katatagan na wasak sa loob lang ng isang minuto. Julian, hindi lang basta pinatalsik ni Thorne siya. Parang tinabunan pa niya ng alat ang lupa kung saan dati nakatayo ang buhay niya. Mabigat ang puwersa ng pagbabanta niya, parang pangako ng ganap na pagkawasak.
Sa loob ng marangyang restaurant, malamig ang dating sa mesa numero 7. Si Beatriz, nagmumurang kamatis sa saya ng tagumpay. Tapos na yan, sabi niya habang triumfanting umiinom ng alak. Grabe yung kapal ng mukha nung batang yan, isang Caldwell pa. Seryoso, ang lungkot lang. Siguro nakita lang niya yung sing-sing sa isang magazine tapos gumawa ng buong kwento na malungkot. Hindi sumagot si Julian. Nakatingin siya sa isang patak ng pulang alak sa telang pangmesa, isang maliit na mansa sa perpektong puting tela. Dapat sana ay naramdaman niyang panalo siya. Napigil niya ang isang istorbo na protektahan ang pangalan ng pamilya at naipakita sa isang delusyonal na walang kwenta kung sino ang may kontrol. Ganyan ang takbo ng mundo niya. Ang kapangyarihan ay isang gamit at ginagamit niya ito ng maingat. Kaya bakit may lamig na sumilip sa kanyang tiyan? Amore fati. Hindi niya kailanman hinanap ang inscription. Bakit pa niya hahanapin? Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama, si Alistair Thorne. Ang singsing, sinasabi sa kanya na pag-aari iyon ng lola ni Julian, isang pamana ng pamilya Thorne. Kwento iyon na matibay at walang dudang totoo tulad ng yaman ng kanilang pamilya. Hindi niya kailanman naisip na dudahin yon hanggang ngayon. Yung babae, si Elara Caldwell. Sa mga mata niya, wala siyang panlilinlang, wala ring bakas ng pagpaplano ng panlilinlang. Ang naroon lang ay sakit, isang malalim na kalungkutan na kilala niya dahil nakita niya rin iyon sa sarili niya nang pumanaw ang sariling ina. Ang mga sinungaling ay sakim. Ang mga nagdadalamhating anak na babae ay pinagmumultuhan. Siya ay, mukhang may hinanakit si Julian. Julian, narinig mo ba ako? Naputol ang boses ni Beatriz sa mga iniisip niya. Sabi ko, umorder tayo ng truffle risotto. Nawalan na ako ng gana, sabi niya ng matino. Itulak ang upuan pabalik. Tumayo siya, nakatayo ng matangkad sa ibabaw ng mesa. Umalis na ako. Umalis. Pero di pa naman tayo nakaka-order ng ulam, protestang sabi ni Beatriz. Mukha niyang litong-lito at naiinis. Manatili ka. Enjoy mo ang pagkain mo, iniutos niya, itinapon ang kanyang itim na card sa mesa. Magpauwi ka ng sasakyan. Lumabas siya ng... Umalis siya sa restaurant na parang walang pakialam, iniwang nakaupo ang fiancé niya mag-isa sa gitna ng gulo ng kanilang perpektong gabi. Ang biyahe pabalik sa kanyang malamig na penthouse na may salamin na nakatingin sa Central Park ay parang autopilot lang. Ang isip niya ay gulo na gulo. Ang mga Caldwell. Si Robert Caldwell. Pamilyar ang pangalan, pero hindi sa social na paraan. Isa itong business file, isang multo mula sa nakaraan ng kanyang ama. Si Alistair Thorne ay itinayo ang kanyang imperyo sa mga labi ng iba. Tinawag niya itong strategic acquisition. Pero para sa mundo, corporate raiding iyon. Natutunan ni Julian ang laro habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama, at siya ang pinakamahusay na naglalaro nito. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang mga pamamaraan, kundi ang mga resulta lang. Pumasok siya ng mabilis sa kanyang penthouse at diretso sa kabinet ng alak, nagbuhos ng malaking baso ng Macallan 25. Pinag-ikot niya ang amber na likido habang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, na parang isang kalawakan na kanyang nasakop pero wala siyang naramdaman na tagumpay. Naalala niya ang waitress, ang matapang niyang babaeng baba, ang tahimik na dangal na hinawakan niya kahit winawasak siya ni Julian. Bigla, sa isang hindi maipaliwanag na biglaang pagnanais, siya ay umusok. Ang singsing ng kasal na galing sa kanyang bulsa, kung saan niya ito inilagay matapos kunin mula sa kamay ni Beatriz sa restaurant. Sa ilalim ng maliwanag at nakatutok na ilaw ng kanyang desk lamp, ininspeksyon niya ang loob ng singsing gamit ang magnifying glass mula sa kanyang drawer. Tumigil ang kanyang dugo sa pag-agos. Napakaliit ng mga nakaukit na salita, halos hindi makita ng mata. 2 salita. 2 salitang walang dahilan para nandyan. 2 salita na nagpapatunay na hindi nagsisinungaling ang waitress. Amor fati, isang alon ng madilim at nakakapanlulumong pakiramdam, dumampi sa kanya yung damdamin.
Yung pundasyon ng kwento na buong buhay niyang pinaniwalaan, biglang nagbitak. Hindi pala Thorn heirloom ang singsing na to. Sa iba pala ito dati. Kay Sarafina Caldwell pala ito. Nagsinungaling sa kanya yung tatay niya. Hindi yung pagsisinungaling ang problema. Sanayin na siya sa mundo ng kasinungalingan. Yun ang pera ng kapangyarihan. Ang problema, bakit? Bakit yung kasinungalingan na to? Bakit ipinasa yung partikular na singsing na may lihim na kasaysayan bilang kayamanan ng pamilya? Ninais siya ng scotch ng isang lagok. Ang hapdi sa lalamunan ay hindi nakatulong para mapawi ang malamig na apoy sa kanyang tiyan. Ang unang reaksyon niya ay sirain ang pinagmumulan ng problema. Wasakin ang babae ng todo para hindi na siya marinig pa. Itago ang katotohanan. Ganyan ang paraan ng mga matitigas ang loob. Pero may isa pang hindi pamilyar na pakiramdam na pilit sumisingit sa kanyang isipan. Isang paulit-ulit na kuryosidad, isang maliit na duda na ngayon ay lumaki na parang bangin. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa datos, sa mga katotohanan, sa pagkilala sa bawat variable. At sa ngayon, ang pinakamalaking variable ay isang tinanggal na waitress na si Aara Caldwell. Lumapit siya sa kanyang laptop, ang kanyang mga galaw niya ay mabilis at tiyak. Hindi niya tinawagan ang kanyang legal team para isu siya. Tinawagan niya ang kanyang head of security, isang dating Mossad agent na si Mikiel. Mikhail, sabi niya, mababa at seryoso ang boses. Kailangan kitang maghanap ng isang tao. Pangalan niya ay Elara Caldwell. Gusto kong malaman lahat ng bagay tungkol sa kanya. Saan siya nakatira, saan siya nag-aaral, ang kasaysayan ng pamilya niya, ang kalagayan niya sa pera, lahat ng bagay. At gusto ko rin malaman tungkol sa tatay niya, si Robert Caldwell. Partikular, gusto ko lahat ng detalye na mahahanap mo tungkol sa pagbagsak ng Caldwell. Shipping 1 dekada na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung sino ang sangkot. Gusto kong malaman kung sino ang kumain hanggang malinis ang buto. Huminto siya saglit, nakatingin sa lungsod na dapat sana ay kanya. At kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa singsing na tinatawag na Star of Sarafina. Gusto ko ang buong kwento ng pinagmulan nito. Huwag palampasin ang kahit isang detalye. Isinara niya ang telepono. Hindi na niya tinatangkang itago ang katotohanan. Hahanapin niya ito ng todo. At may masamang kutob siya na ang malalaman niya ay mas pangit pa kaysa simpleng kasinungalingan. Sa loob ng 3 araw ay nabuhay sa isang ulap ng kawalang pag-asa. Yung lungsod na dati puno ng pag-asa, ngayon parang kulungan na gawa sa konkreto. Tuwing may tumunog sa phone niya, natatakot siyang baka tawagan siya ng mga abogado ni Julian Thorn. Ginugol niya ang oras niya sa pagtingin ng mga job listing para sa pagiging waitress. Alam niyang malamang ay blacklisted na ang pangalan niya. Unti-unti nang nauubos ang pera niya sa bangko, parang oras na umaandar pababa, papalapit sa panahon na hindi na niya kayang bayaran ang care facility ng ama niya. Dinalaw niya siya sa 2 araw. Malinis ang pasilidad, pero malamig ang amoy ng antiseptiko at may halong tahimik na pag-aalinlangan. Nakaupo si Robert Caldwell sa wheelchair sa tabi ng bintana, nakatingin sa maliit at maayos na damuhan. Kinuha ng stroke ang karamihan sa kanyang kakayahang magsalita. Iniwan siyang nakakulong sa isang katawan na nagtaksil sa kanya. Pero ang mga mata niya, matalas pa rin. Kaya pa rin nitong ipahayag ang pagmamahal, ang pagmamalaki, at ang malalim na kalungkutan na bumubuo sa kanyang pagkatao. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay, manipis, at parang papel ang balat, at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa kanyang mga klase, pati na rin ang isang nakakatawang aso na nakita niya sa parke. Tungkol sa kahit ano, maliban sa katotohanan. Hindi niya sinabi sa kanya na nawalan siya ng trabaho. Hindi niya sinabi na nakita niya ang singsing. Hindi niya matiis na ibalik ang sakit na iyon sa mga mata niya. Mahal kita, tatay. Mahina niyang bulong, hinalikan ang noo niya bago umalis. Pinisil niya ang kamay niya, isang munting bakas ng malakas na lalaking minsang siya, at ang kilos na iyon ay parehong nagpainit at nagpawasak ng puso niya. Samantala, si Julian Thorn ay unti-unting nahuhulog sa isang gulo na gawa ng sariling pamilya niya.
Mang Kai ay walang awa sa pagiging epektibo. Dumating ang unang ulat sa nasa mesa niya yon sa loob ng 24 na oras. Isang dosye tungkol kay Ara Caldwell, ang kanyang kahangahangang record sa pag-aaral sa Columbia University, ang death certificate ng kanyang ina, ang nakakabigat na listahan ng mga utang, at ang address ng care facility para kay Robert Caldwell. Bawat detalye ay nagpapakita ng larawan ng isang batang babae na tahimik, pero matatag na lumalaban sa isang imposibleng laban. Wala kahit anong palatandaan na isa siyang scam artist. Dumating ang pangalawang ulat isang araw pagkatapos noon. Ito ay tungkol sa pinagmulan ng singsing. Ginawa ito noong 1925 ng Pamilya Dubois sa Paris at ipasa. Dumaan ito sa maraming tao, tapos nabili na rin ni Robert Caldwell noong huling bahagi ng 1990s bilang regalo sa wedding anniversary ng kanyang asawa na si Sarafina. Opisyal na kinilala itong isang Caldwell na gamit. Nawala ang bakas nito mga 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa ulat ni Mikhail, naibenta ito sa isang pribado at hindi na itala na bentahan. Wala namang nabanggit tungkol sa pamilya Thorne, hanggang sa lumabas ito sa daliri ni Beatrice Vanderbilt. Ang huling ulat ang pinakanakakakaba kay Julian. Isang malalim na pagsisiyasat sa pagbagsak ng Caldwell Shipping. At ang pangalan sa gitna ng lahat nito, ang utak sa likod ng buong hostile takeover, ang mandaragit na nagwasak sa isang kumpanya na may 100 taong kasaysayan para sa mga bahagi, ay isang pangalang mas kilala ni Julian kaysa sa sarili niyang pangalan. Si Alistair Thorne, ang kanyang ama. Nakasaad lahat sa mga dokumento ng malinaw at matindi. Si Alistair, sa pamamagitan ng mga shell corporations at lihim na usapan, ang nagpasimula ng atake. Manipulado niya ang presyo ng stock, binili ang isang mahalagang miyembro ng board at sinamantala ang pansamantalang kahinaan sa pananalapi ng kumpanya. Hindi lang iyon. Negosyo. Grabe ang bagsak. Ang pagiging masyadong maaasahan ni Robert Caldwell ang naging dahilan para siya'y gawing target ng isang taong tinitingnan ang honor bilang kahinaan na pwedeng pagsamantalahan. Ang huling patunay na nakakabigla ay isang kopya ng pribadong kasunduan sa pagbebenta na nakuha mula sa talaan ng isang retiradong art dealer na may petsang 2 linggo pagkatapos ng pagkabangkarote ni Caldwell. Isa lang ang ibinenta, ang Star of Sarafina. Ang bumili ay isang shell corporation. Ang presyo? Napakababa. Maliit na bahagi lang ng totoong halaga nito sa merkado. Yung klase ng presyo na isang desperadong lalaki na nagsisikap magbayad para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya ang tatanggapin iyon. Ang Shell Corporation ay pag-aari ng isa pang Shell Corporation na nasa pinakailalim ng chain pag-aari ng Thorne Industries. Nakaramdam si Julian ng matindi at nakakasuklam na kirot sa kanyang tiyan. Ang singsing ay hindi lang basta kasinungalingan. Isa itong tropeyo, panalo sa digmaan. Hindi lang basta natalo ng kanyang ama, si Robert Caldwell. Kinuha niya ang pinakamahal na simbolo ng kanilang pamilya at pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na ipasa ito sa kanyang sariling anak bilang simbolo ng kanilang pamana ng pamilya. Isang kilos ng sukdulang kayabangan na halimaw. Nang gabing iyon, nagmaneho si Julian papunta sa malawak na ari-arian ng kanyang ama sa Westchester, dala ang mga ulat na parang sinusunog ang loob ng kanyang briefcase. Nasa kanyang silid-aralan, si Alistair Thorne, isang malawak na kwarto na gawa sa madilim na kahoy at balat, na may portrait ng kanyang sarili na nakasabit sa itaas ng marmol na fireplace. Isa siyang lalaki na nagpapalabas ng kapangyarihan kahit matanda na. Ang mga mata niya ay may matang mandaragit pa rin na siyang dahilan kung bakit siya ay isang alamat. Julian, sabi ni Alistair habang may ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Harap, bigla ang pagbisita. Ano bang dahilan ng pagdating mo? Hindi nag-aksaya ng oras si Julian sa mga bati-bati. Lumapit siya sa mahogany na mesa at inilapag ang folder dito.
Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na kwarto, ang sing-sing ng Caldwell. Sabi ni Julian, nang malamig at walang emosyon. Gusto kong pag-usapan mo yan. Hindi kumupas ang ngiti ni Alistair, pero parang may bumitaw sa kanyang mga mata, ang pamanang alahas ng pamilya. Ano naman dito? Hindi ba nagustuhan ni Beatrice? Pwedeng humanap tayo ng iba. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Pumutok si Julian sa pagsabi ng mga salita. Pinagsuntok siya ng isang lakas na ikinagulat namin pareho. Alam ko kung saan ito nanggaling. Alam kong binili mo ito kay Robert Caldwell pagkatapos mong mapahamak siya. Alam kong hindi ito minana sa pamilya Thorne. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo ako binigyan nito at sinabing kay Lola daw ito? Umupo si Alistair nang nakarelax, mukhang kalmado. Pinagsama-sama niya ang mga daliri. Isang aral yon, Julian, isang kwento. Lahat ng mga alaala ng pamilya ay may pinagmulan. Tayo ang simula ng bagong dinastiya. Mas makapangyarihan kaysa sa mga Caldwell noon. Kinuha ko ang kanilang simbolo at ginawa natin itong atin. Simbolo yan ng karapatan mong ipinanganak. Kinakatawan nito ang tagumpay ng paraan natin kumilos laban sa kanilang luma at paasa-asa na mga kwento. Tumingin si Julian sa tatay niya para bang ngayon lang niya siya talaga nakikita. Hindi lang siya walang puso na negosyante. Isa siyang taong nasisiyahan sa pagkahiya ng mga kalaban niya. Isang taong tinitingnan ang kalupitan bilang kabutihan. Winawasak mo ang buhay ng isang tao, sabi ni Julian. Halos bulong lang ang boses. Kinuha mo ang legasiya niya, ang kumpanya niya, ang singsing ng asawa niya, tapos tinatawag mo iyan na leksyon. Tawagin mo iyan na panalo, sagot ni Alistair, tumitigas ang boses. Isang leksyon na parang nakalimutan mo na. Narinig ko ang tungkol sa insidente sa Aurelia. Yung waitress, dapat kinain mo siya ng buo. Dapat sinampal mo siya ng kaso agad pag nagsalita pa lang siya. Pero heto ka, tinatanong mo pa ako, mukha kang gago na sentimental pa. Sinabi niya ang totoo, sigaw ni Julian. Pinagsasalpok ang kamao sa mesa. Hindi siya nagsinungaling. Totoo. Tumawa si Alistair ng tuyong tawa na may halong pang-aalipusta. Ang totoo ay luho para sa mga taong hindi kaya kumuha ng abogado. Ginagawa namin ang sarili naming katotohanan, Julian. Binigyan kita ng singsing na to para ipaalala kung sino ka, isang tinik, anak ng isang nagwagi. Ngayon, payo ko sa'yo, bumalik ka na sa fiancé mo, kalimutan mo na tong mga kalokohan na to at umakto ka na ng maayos. Naramdaman ni Julian na parang may bangin na bumukas sa pagitan niya at ng tatay niya. Ginugol niya ang buhay niya para maabot ang pagiging katulad ng tatay niya, para makuha ang pag-apruba nito, para maging mas matindi, mas matagumpay. Pero ngayon, habang tinitingnan siya, ang naramdaman lang niya ay matinding pagkasuklam at kahihiyan. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan, ang pamana na dapat sanay kanyang dadalhin, ay itinayo sa isang higaan ng kasinungalingan at kalupitan. Kinuha niya ang folder, ang mga kamay niya ay matatag na ngayon. Ang galit ay napalitan ng matatag at malinaw na paninindigan. Hindi, sabi niya, mahina pero matatag ang boses. Sa tingin ko ngayon lang ako magiging tunay na lalaki, hindi lang isang tinik. Lumiko siya at lumabas ng kwarto, iniwan si Alistair na nakaupo sa dilim, ang larawan ng sariling mukha niya na nakasimangot. Tinutukso siya mula sa ibabaw ng fireplace. Hindi alam ni Julian kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi pa niya alam ang gagawin, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya kaya na manahimik tungkol sa katotohanang iyon. At ang tanging taong nararapat malaman ito ay yung taong banta niyang wasakin ng tuluyan ang buhay. Kailangan niyang hanapin si Caldwell. Madaling mahanap ang apartment ni Aara para sa isang taong may resources tulad ni Julian. Pero ang paglabas mula sa kanyang Maybach na may chuper sa medyo maruming bahagi ng Queens ay ibang usapan. Ang gusali ay isang pre-war na walk-up na may sirang harapan at may bahid ng amoy, pinakuluang repolyo sa pasilyo. Ang layo-layo niya mula sa kanyang salamin na tore sa Manhattan.
Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Julian na siya ay isang intruder, isang dayuhang nilalang na pumapasok sa isang mundong palagi niyang tiningnan mula sa taas at komportableng lugar. Nahanap niya ang pintuan na may bilang 4B at nag-atubili. Ano ang sasabihin niya? Pasensya na, winasak ng tatay ko ang pamilya mo at binalak kong tapusin pa yon. May dala siyang maliit at mabigat na kahon na may velvet sa loob ng kanyang coat pocket. Parang ang bigat nito sa kanyang konsensya. Huminga siya ng malalim, tapos kumatok. Bahagyang bumukas ang pinto at may hawak na brass security chain. Isa sa mga kayumangging mga mata ni Ara, malaki at takot na tumingin sa kanya. Pagkakita niya agad sa kanya, napalitan ang takot ng galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Mababa at tensyonado ang boses. Dinala ba ng mga abogado mo ang mga papeles ng personal? Hindi, mabilis na sagot ni Julian. Walang abogado. Pwede ba kitang makausap sandali? Mahalagang bagay ito. Matagal siyang tinignan ni Ara, halatang may pagdududa sa mukha. Bakit ba kita kakausapin? Dahil nagkamali ako, sabi niya. Sabi niya ang mga salita. Pakiramdam niya ay iba at awkward sa kanyang dila. At dahil tama ka. Ang kanyang pag-amin ay tila nakagulat sa kanya higit pa sa mga banta niya. Matapos ang matinding katahimikan, tinanggal niya ang tanikala at binuksan ang pinto, umatras para payagang pumasok siya, pero hindi niya siya niyayakap ng malugod. Maliit lang ang kanyang apartment pero malinis. Nakapatong ang mga libro sa lahat ng bakanteng lugar, mga libro sa kasaysayan ng sining katabi ng mga luma at sugatang paperback. May maliit na mesa na puno ng mga notes para sa kanyang pag-aaral. Sa isang maliit na end table, may isang framed na litrato ng isang magandang babae. Ngumingiting babae na may suot na bituin ng Sarafina. Sarafina Caldwell. Muling tumama ng malakas sa kanya ang katotohanan tungkol sa ginawa ng pamilya niya. May 5 minuto ka lang, sabi ni Elara, na nakatayo at nakatayong nakatawid ang mga braso. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nilalayo ang sarili nila hanggat kaya ng maliit na kwarto. Hindi alam ni Julian kung saan magsisimula, kaya sinimulan niya sa katotohanan. Iniimbestigahan ko ang sinabi mo, sabi niya, pormal ang tono ng boses. Tiningnan ko ang pinagmulan ng singsing at sinuri ko rin ang kasaysayan ng Caldwell Shipping. Huminto siya saglit, nakatingin, ang pagod niyang tingin. Totoo pala ang sinasabi mo tungkol sa lahat. Nandoon nga ang inscription, ang singsing ay pagmamay-ari ng nanay mo. At ang tatay ko, si Alistair Thorne, ang taong nasa likod ng mapanirang pag-aagaw na sumira sa pamilya mo. Hindi nagulat si Ara. Ang nakita ko lang sa kanya ay pagod, may mapait na kalungkutan na kumikiskis sa mga mata niya. Alam mo na, sabi niya ng mahina. Alam mo na. Kaya pumunta ka dito, para magyabang, para sabihin mo na tinapos mo ang trabahong sinimulan ng tatay mo? Hindi, sabi ni Julian, lumapit pa ng konti. Pumunta ako dito para humingi ng sorry. Inabot niya sa bulsa niya at hinugot yung velvet na kahon. Hindi niya ito binuksan. Inabot niya lang ito sa kanya. At para maibalik ito, sa'yo talaga to. Palagi na. Tinitigan ni Ara yung kahon sa nakabukas na kamay niya na para bang may nakakalason na ahas. Hindi siya gumalaw para kunin ito. Akala mo ba darating ka lang dito dala yung singsing na yan tapos magsusorry ka na tapos ayos na? Tanong niya, nanginginig ang boses dahil sa 10 taon ng tinatagong lungkot at galit. Akala mo ba tama yon? Alam mo ba ang pinagdaanan ng pamilya ko? Yung tatay ko, nakaupo lang siya buong araw sa upuan, hindi makapagsalita dahil sa ginawa ng tatay mo. Yung nanay ko, namatay dahil sa broken heart sa lugar na ganito din. Tapos ikaw? Nakatayo ka sa restaurant na yon tapos tinakot mo pa akong kunin yung huling konting pag-asa ko. Isang sorry lang at singsing? Hindi yan sapat. Bawat salita mo, tama lang na suntok at tinanggap ni Julian yun nang hindi kumukurap. Alam kong hindi nila kaya, sabi niya, na may tinig na puno ng tapat na damdamin na bihira niyang maramdaman. Walang makakapag-ayos nito. Pero simula na yon. Hindi ko alam, Elara. Sumpa ko sa'yo.
Hindi ko alam ang kasaysayan. Sabi ng tatay ko, sa lola ko yun. Mayabang at malupit ako at sobra akong nagsisisi sa ginawa ko sa'yo nung gabing yon. Inilagay niya ang kahon sa maliit na coffee table sa pagitan nila. Hindi ko hinihingi ang patawad mo. Hindi ko pa yun karapat-dapat. Gusto ko lang ibalik sa'yo ang nararapat sa'yo. Sa wakas, tumingin siya kay Ara. Totoong tumingin. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang bilyonaryong higante. Nakita niya ang isang taong nahihirapang tanggapin ang isang matinding katotohanan. Ang karaniwang maskara niya na malamig na awtoridad ay nawala. Nagpapakita ng mas komplikado at masakit na bagay sa ilalim. Naputol ang tensyon sa kwarto dahil sa matinis na tunog ng telepono ni Julian. Tiningnan niya ang caller ID. Si Beatrice iyon. Hindi niya ito pinansin. Tumunog ulit agad. Dapat siguro sagutin mo na. Sabi ni Aara ng walang emosyon. Baka nag-aalala na ang fiancé mo. Hindi na siya ang fiancé ko, simple niyang sabi. Napataas ang kilay ni Ara. Ano? Tapos ko na siya ngayong hapon, paliwanag niya. Nang harapin ko siya tungkol sa totoo, tungkol sa, sabi niya, yung isa niyang iniisip lang ay kung magkano ang halaga ng singsing at kung bibili ba ako ng mas malaki para palitan iyon. Sabi niya, ayaw niya ma-involve sa drama ng pamilya mo. Napangiti siya ng medyo mapanukso. Lumalabas na ang buong relasyon namin ay parang hungkag lang, tulad ng kwento ng tatay ko tungkol sa singsing. Yung impormasyon na iyon ang nagbago ng takbo ng usapan. Hindi lang siya dumating para humingi ng tawad. Sinimulan niyang buwagin ang buhay na nakatayo sa kasinungalingan. Tumindig siya laban sa fiancé niya at ngayon alam na ni Asara ang totoo. Malakas na tatay. Grabe ang pagbabago. Dahan-dahan lumapit si Ara sa coffee table at tumingin sa velvet box. Hindi niya ito binuksan. Anong gagawin ng tatay mo? Tanong niya. Wala akong pakialam, sagot ni Julian. Mas malaki to kaysa sa kanya. Mas malaki pa sa Thorn Industries. Tungkol to sa hustisya o kung ano pa man yon. Tumingin siya sa paligid ng apartment ni Ara, sa mga libro at sa iisang litrato ng nanay niya. Mali ang nangyari sa pamilya mo at gusto kitang tulungan para maitama yon. Tumingin si Ara mula sa kahon hanggang sa mukha niya. Nakakatakot pero nakakaakit ang alok. Sa loob ng 10 taon, wala siyang magawa. Naging biktima ng mga puwersang lampas sa kanyang kontrol. Ngayon, ang anak ng sumira sa pamilya niya ang nakatayo sa sala. Inaalok siya ng isang bagay na hindi niya kailanman inasahan, isang pagkakataon para makipaglaban. Sa wakas, inabot niya ang velvet na kahon. Nanginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Kumindat sa kanya ang bituin ni Sarafina, ang malalim nitong asul na tila naglalaman ng lahat ng lungkot at ganda niya. Noong nakaraan, isinara niya ang kahon ng marahang tumunog. Sige Thorn, sabi niya. Matatag at malinaw ang boses, nakatingin siya ng diretsyo sa mga mata niya. Pag-usapan natin ang katarungan. Ang maliit na apartment, na dati simbolo ng pagbagsak ni Ara, ay naging hindi inaasahang headquarters ng kanilang samahan. Hindi na pareho ang pwesto nila. Hindi na ito tungkol sa bilyonaryo at waitress. 2 taong pinag-isa ng isang masakit na nakaraan, naghahanap ng katotohanang pwedeng magligtas o pumuksa sa kanila pareho. Julian, sanay siyang manguna sa mga boardroom at humawak ng bilyon-bilyong halaga pero napilitang umasa sa kaalaman ni Ara tungkol sa kasaysayan ng pamilya niya. Kinuha niya ang mga lumang ledger ng kumpanya, mga diary ng tatay niya, at mga liham na nagpapakita ng malinaw na larawan ng Caldwell Shipping bago ito bumagsak. Isang kumpanya ito na itinayo sa tiwala at pakiramdam ng pagiging pamilya sa mga empleyado, isang malaking kaibahan sa malupit at walang puso na sistema ng Omnipi. Ipinaliwanag ni Ara na niloko siya ng partner ng tatay ko, isang lalaki na nagngangalang Marcus Blackwood. Isang gabi, tinuro niya ang isang pangalan sa isa sa mga diary. Pinagkakatiwalaan siya ng tatay ko na parang kapatid. Ayon sa journal niya, si Marcus ang nag-udyok sa kanya
na kumuha ng delikadong utang para sa pagpapalawak ng bagong fleet bago pa man magkaroon ng pekeng pagbaba sa merkado. Dahil dito, naging mahina ang kumpanya. Ito ang pagkakataon na hinintay ng tatay mo. Kinuha ni Julian ang impormasyon at ibinigay ito sa team ni Mickey. Sa loob ng isang araw, may nakuha silang financial trace. Nakakuha si Marcus Blackwood ng multi-million-dollar na bayad mula sa isa sa mga shell ni Alistair. Mga korporasyon 2 buwan pagkatapos ng pagbagsak sa utang. Ngayon, namumuhay siya ng tahimik at marangya sa Cayman Islands. Yan ang malinaw na ebidensya. Sobrang intense ng kanilang pagtutulungan. Matagal silang nagtagal, pinapalakas ng kape, at pareho nilang matinding pagnanais na makahanap ng solusyon. Nakita ni Julian ang matalas na isip na matagal nang nagtago sa likod ng apron ng isang waitress. Si Ara naman, unti-unting nakita ang tao sa likod ng mayabang na corporate raider, isang lalaking labis na nasaktan dahil sa panlilinlang ng ama at desperadong hanapin ang kanyang moral na pagkakakilanlan sa sarili niya. May isang kakaibang lapit na nabuo sa pagitan nila. Hindi pa ito romansa, hindi pa. Ito ay isang bagay na nahubog sa init ng kanilang pinagsasaluhang misyon, isang malalim at matibay na paggalang. Pinagmamasdan niya siya na parabang nalulunod sa sariling mga iniisip. Nakakunot ang noo habang binabasa ang isang linya mula sa mga tala ng ama niya at naramdaman niya ang paghanga na hindi niya naranasan sa mga magarang at palabirong babae sa paligid niya. Nakikinig siya habang walang awa niyang sinusuri ang isang dokumentong pinansyal. Ang isip niya ay parang sandata na napakatumpak at nakita ang posibleng magamit yung sandata na yon para sa mabuti. Yung singsing. Yung bituin ni Sarafina na nakalapag sa coffee table habang nagmi-meeting sila, tahimik na saksi. Hindi ito sinuot ni Ara. Sabi niya, mali yung pakiramdam kapag suot niya na parang nadungisan ng pinagdaanang paglalakbay. Hindi ito magiging tama sa daliri ko, sabi niya sa kanya, hanggang hindi nalilinis ang pangalan ng tatay ko. Ang pinakamalaking hamon ay si Alistair Thorne. Pag nagsimulang maghukay si Julian ng mas malalim, lumaban agad ang tatay niya. Natuklasan ni Julian na na-freeze yung mga corporate account niya. Tinanggalan siya ng access sa ilang resources ng kumpanya. Si Alistair ay nagpapadala ng malinaw na babala. Tigilan mo ito o mapuputol ka. Isang hapon, bumalik si Julian sa kanyang penthouse at nakita si Alistair na naghihintay sa kanya. Ang mukha niya ay parang bagyong paparating. Tapos na ang munting misyon mo na to, galit na sabi ni Alistair. Iniilangan mo ang isang multibilyong negosyo dahil lang sa kwento ng isang babaeng dapat sanay nagsiserve sa'yo ng kape. Ikaw ang tinik dito. Magsimulang kumilos ng ganoon. Ginagawa ko naman, sagot ni Julian ng kalmado habang binabawas ang kanyang kurbata. Nililinis ko lang. Magulo na gawa ng tinik noon pang taon. Tawag doon pag-ako ng responsibilidad. Subukan mo minsan. Responsibilidad? Pang-asar ni Alistair. Ikukwento ko sa'yo kung ano ang responsibilidad. Sa mga shareholders mo yan, sa legacy mo, sa pangalan ng pamilya, hindi sa mga multo ng kabiguan na dinaanan mo papunta sa taas. Binalaan kita, Julian. Itigil mo ito o tatanggihan kita bilang anak. Mawawala lahat sa'yo. Nawalan na ako ng isang bagay na inakala kong meron ako. Mahinang sabi ni Julian. Ang respeto ko sa tatay ko. Ang tindi ng tono ni Julian, ang yumanig kay Alistair. Naramdaman niyang wala nang bisa ang kanyang mga pagbabanta. Hindi na si Julian ang anak na naghahangad ng kanyang pag-apruba. Siya ay sariling tao na. Galit na umalis si Alistair, pero nagsisimula pa lang ang digmaan. Ang huling piraso ng palaisipan ay isang lalaking nagngangalang Richard Sterling, dating Chief Financial Officer ng Caldwell Shipping, isang taong nawala matapos ang pagbagsak. Naalala siya ni Elara bilang mabait, medyo kinakabahang lalaki na tapat sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap,
Natagpuan ng team ni Mikhail si Richard na nakatira sa ibang lugar gamit ang ibang pagkakakilanlan. Nakatira sa probinsya ng Vermont, nagtatrabaho bilang guro sa high school sa math. Sila Julian at Aara mismo ang lumipad papuntang Vermont. Nahanap nila si Sterling sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Mas matanda na siya, may kulay abo na ang buhok, at ang mga mata niya ay puno ng takot na tumagal ng 10 taon. Sa una, ayaw niyang magsalita, natatakot sa abot ni Alistair Thorne. Pero nang nagsalita si Aara, hindi siya nag-usap tungkol sa stocks o pagsakop ng kumpanya. Kinuwento niya ang tungkol sa mga company picnic. Kinuwento niya kung paano tinuruan siya ni Sterling mag-chess sa opisina ng tatay niya. Kinuwento niya kung paano si tatay niya, si Robert, tinuturing ni Caldwell na parang pamilya siya. Pumuno ng luha ang mga mata ng matanda. Sa wakas, naputol ang kanyang katahimikan. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang basta nagbigay ng suhol si Alistair Thorne kay Marcus Blackwood. Ginamit din niya ang isang personal na lihim ni Sterling mula sa nakaraan para takutin ito at pilitin na manipulahin ang mga talaan ng kumpanya para magmukhang mas malala ang kalagayan nito kaysa sa totoo na siyang naging sanhi ng takot at pagbagsak ng kumpanya. Buong buhay na dinadala ni Sterling ang bigat ng konsensya. Pumayag siya na pumirma ng isang sinumpaang salaysay na naglalaman ng mga krimen ni Alistair. Sa testimonya ni Sterling at sa ebidensyang pinansyal ng suhol kay Blackwood, kompleto na ang lahat ng kailangan nila. Hindi matatawaran ang katotohanan. Ang tanong, ano ang gagawin nila dito? Kung gagawin nilang pampublikong kaso, magiging gulo yan, isang palabas sa media na sisira sa natitirang pundasyon ng pamilya nila pareho. Isang paraan lang ang pagtatapos nito, sabi ni Julian habang pauwi sila ng New York. Hindi ito sa korte, sa boardroom ito. Tinawag niya ang isang espesyal na emergency meeting ng mga direktor ng Thorne Industries. Isang di pangkaraniwang hakbang ito, isang direktang hamon ito sa kapangyarihan ng kanyang ama bilang CEO at chairman. Nilalagay niya sa panganib ang lahat, ang kanyang posisyon, ang kanyang mana, at ang buong kinabukasan niya. Magkasama silang pumasok sa matayog na gusali ng Thorne Industries. Nakatingin ang mga empleyado habang dumadaan si Julian, ang tagapagmana, sa lobby kasama ang dating waitress sa kanyang tabi. Hindi sila magkasintahan. Magkatuwang sila, mga sundalong nagmamartsa papunta sa kanilang huling laban. Ang katotohanan ang kanilang tanging sandata. Ang boardroom ng Thorne Industries ay nasa ika-omba na palapag, isang katedral na gawa sa salamin at bakal na tanaw ang lungsod. Ito ang silid trono ni Alistair Thorne at siya ang nakaupo sa ulo ng mahabang marmol na mesa, mukha niya'y tila yelo sa galit. Ang miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na utang na loob kay Alistair sa kanilang yaman, ay nakatingin na halong gulo at kaba. Nakatayo si Julian sa kabilang dulo ng mesa, habang tahimik na nakaupo si Aara sa kanyang kanan. Hindi siya nakauniporme ng waitress o estudyante. Nakasuot siya ng simpleng, eleganteng kulay abo na damit. Tuwid ang kanyang tindig, matatag ang tingin. Hindi na siya biktima. Siya ay isang Caldwell, niyayakap ang dangal ng pamilya. Salamat sa inyong pagdating, kahit na napakaikli ng abiso, panimula ni Julian habang umuukil-kil ang kanyang boses sa tahimik na silid. Tinawag ko ang pagpupulong na ito dahil may isang napakahalagang usapin na may kinalaman sa etikal na pundasyon ng kumpanyang ito ang napansin ko. Ito ay tungkol sa isang acquisition na ginawa mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Ang kumpanyang dati ay kilala bilang Caldwell Shipping. Pinadyak ni Alistair ang kanyang kamay sa mesa. Isang pribadong usapin ito ng pamilya, Julian. Wala itong lugar dito. Tapos na ang meeting. Hindi na ito usapin ng pamilya, sigaw ni Julian, tinatablan ang palusot ng ama nang ginagamit ang pondo ng kumpanya para suhulan, takutin, at dayain ang kalaban. At naging usapin na ito ng board nang ginamit ng CEO ng kumpanya
ang kapangyarihan niya para hadlangan ang investigasyon sa mga krimeng yon. Inilatag niya ang buong kwento, ang presentasyon niya kasing tumpak at matindi ng isang legal na kaso. Ipinakita niya ang mga bank records bilang patunay. Suhol kay Marcus Blackwood. Binasa niya ang mga mahahalagang bahagi mula sa sinumpaang salaysay ni Richard Sterling na naglalahad ng pananakot. Malamig, totoo, at hindi matatawaran ang kanyang kwento. Tinanggal niya ang mito ni Alistair Thorne, ang matalinong strategist, at ipinakita ang katotohanan, si Alistair Thorne, ang kriminal. Hindi komportable ang mga miyembro ng board sa kanilang mga upuan. Tapat sila kay Alistair, pero mas tapat sila sa presyo ng stock ng kumpanya at sa kanilang sariling reputasyon. Ang isang pampublikong iskandalo ng ganitong kalakihan ay magiging sakuna ito. Sa wakas, tumingin si Julian ng diretso sa kanyang ama. Napakalakas ng ebidensya. Malinaw na si Alistair Thorne ay kumilos ng ilegal at hindi etikal, na naglalagay sa kumpanyang ito sa matinding panganib legal at pinansyal. Kaya, formal kong isinusulong ang kanyang agarang pagtanggal bilang CEO at chairman ng board, epektibo agad. Biglang nanahimik ang buong kwarto. Hindi lang basta hinarap ni Julian ang kanyang ama. Para itong nagdeklara ng digmaan sa kanya sa harap ng kanilang mga kasama. Tumayo si Alistair, pamumutla ang mukha sa galit. Walang utang na loob kang gago, sigaw niya kay Julian. Itatapon mo pa ang sariling ama mo, ang sariling pamana mo para sa kanya. Tumingin siya kay Arara na may pang-iinsultong galaw. Hindi umatras si Ara sa titig niya. Hindi niya ginagawa to para sa akin, sabi niya. Malinaw at matatag ang boses. Ginagawa niya to para sa pangalang sinira mo, ang pangalang Thorne. Yon ang pinakahuling suntok. Nakita yon ng board. Hindi na ito tungkol lang sa nakaraan. Tungkol na ito sa hinaharap. Pwede silang pumili sa pagitan ng bulok na tigre na tumatanda. O kasama ang batang leader na may prinsipyo na sinusubukang iligtas ang kumpanya mula sa mga kasalanan ng kanyang ama. Isa-isa silang bumoto. Halos unanimous ang desisyon. Tinanggal kay Alistair Thorne ang kanyang mga titulo at pinilit na magretiro. Tapos na ang kanyang paghahari. Si Julian ang naihalal bilang pansamantalang CEO. Pagkatapos noon, hindi sinikap ni Julian na lalo pang wasakin ang kanyang ama. Ang kwento sa publiko, nagbitiw si Alistair dahil sa kalusugan. Pero sa mga mahahalagang tao, alam ang totoo. Ang tunay na katarungan ay hindi nasa isang parusang pagkakakulong, pero sa tahimik at ganap na pagbuwag ng kanyang kapangyarihan at reputasyon. Ang pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ay nangyari ng pribado. Si Julian, bilang pinuno ng Thor Industries, ang gumawa ng kasunduan. Hindi ito kawanggawa. Ito ay kabayaran. Isang malaking halaga ang inilagay sa isang trust para sa pamilya Caldwell, sapat para masiguro na makakatanggap si Robert Caldwell ng pinakamahusay na pangangalaga hanggang sa katapusan ng kanyang buhay at maibalik ang bahagi ng yaman na ninakaw. Bukod pa dito, nagtatag si Julian ng isang charitable foundation sa Sarafina. Ang pangalan ni Caldwell ay nakatuon sa pagsusulong ng ethical na gawain sa negosyo. Isang linggo pagkatapos, nakita ni Julian si Ara sa pasilidad ng kanyang ama. Nakaupo siya kasama niya sa tabi ng bintana at unang beses sa loob ng maraming taon, nakita niya ang tunay na payapang ngiti sa mukha ng kanyang ama. Naghintay si Julian hanggang lumabas siya. Kumusta na siya? Mas mabuti na siya, sabi ni Ara, may tunay ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang bagong pasilidad ay napakaganda. Mukhang payapa na siya, alam niya. Sa palagay ko, sa isang paraan, alam niya na tayo ang nanalo. Naglakad sila sa hardin ng pasilidad, huling hapon na ang araw, nagpapahaba ng mga anino. May dala ako para sa'yo, sabi ni Julian. Iniabot niya sa kanya ang isang simpleng sobre. Sa loob nito ay isang alok na trabaho.
Hindi bilang waitress, kundi bilang head curator ng bagong koleksyon ng sining ng Thorn Industries na may espesyal na pondo para bumili ng mga gawa mula sa mga batang artistang nahihirapan. Tamang-tama ito sa kanyang hilig at sa kanyang pinagdaanan. Julian, hindi ko alam ang sasabihin ko. Bungang araw niyang sabi sa sobrang saya. Sabi mo na lang pag-iisipan mo, sagot niya. Isang maliit na ngiti. Pagkatapos inilabas niya ang pamilyar na velvet na kahon. May huling bagay pa siyang kailangang ayusin. Binuksan niya ito, at ang bituin ng Sarafina ay tila kumikislap ng bagong liwanag. Malinis na ito ngayon, bulong niyang sabi. Naibalik na ang kanyang alaala. Panahon na para ito'y umuwi. Hindi niya ito inalok sa kanya, basta binuksan lang niya ang kahon. Sa pagkakataong ito, agad na inabot ni Elara. Inangat niya ang singsing mula sa velvet na unan. Iba ang pakiramdam nito sa kanyang kamay, hindi mabigat sa kalungkutan, kundi magaan at puno ng posibilidad. Tumingin siya mula sa singsing hanggang sa mukha ni Julian. Nakita sa mga mata niya hindi ang anino ng kanyang ama, kundi ang liwanag ng isang mabuting tao na nagtagumpay mula sa kadiliman. Sa halip na isuot ito sa sarili niyang daliri, kinuha niya ang kamay niya. Sa mahinahon at maingat na galaw, ipinasok niya ang singsing sa maliit na daliri niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nagulat. Tama si Alistair sa isang bagay, sabi niya, habang nanatili ang mga daliri niya sa kamay niya. Lahat ng mga mana ay kailangang magsimula sa isang punto. Ang singsing na ito ay hindi na lang simbolo ng ang nakaraan ng pamilya ko. Simbolo ito ng ating pinag-isang kinabukasan, paalala ng katotohanang ipinaglaban natin. Gawa tayo ng bagong pamana para dito ng magkasama. Tumingin si Julian sa singsing sa kamay niya, tapos muling tumingin sa kanya, may dahan-dahang tunay ng ngiti sa mukha. Sa sandaling iyon, sa tahimik na kapayapaan ng hardin, alam niya na ang pinakamalaking aral ng ama niya ay isang kasinungalingan. Hindi tungkol sa panalo ang tagumpay, sa pagkuha sa iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang handa mong itayo ng magkasama mula sa mga wasak ng katotohanan. Nagsimula sa siyam na simpleng salita mula sa isang waitress, naging isang paglalakbay ng katarungan, pagtubos, at ang pambihirang kapangyarihan ng katotohanan. Pinatunayan ni Elara at Julian na ang isang pamana ay hindi lang bagay na minamana mo. Ito ay isang bagay na binubuo mo, isa-isang desisyon, katotohanan sa katotohanan. Ang kanilang kwento ang nagpapaalala sa atin na kahit sa mundong tila pinaghaharian ng kayamanan at kapangyarihan, ang tapang na magsalita at ang integridad na makinig ay kayang baguhin ang lahat. Hindi lang nila naibalik ang isang singsing. Naibalik din nila ang kanilang mga kasaysayan at hinubog ang isang bagong kinabukasan. Patunay na ang pinakahalagang bagay sa mundo ay hindi perpektong asul na bato, kundi isang malinis na konsensya. Kung naantig ka sa kwento ng tapang at di inaasahang pagkakaibigan na ito, pakipindot ang like button bilang suporta. I-share mo ito sa isang taong kailangang maalala na mahalaga talaga ang katotohanan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga totoong kwento na magpapahinga ng iyong hininga. Pindutin ang notification bell para hindi mo palampasin ang kahit isang sandali.